Okay, ready, pasok, go! Lupot-lupot, paikot ng paikot, nananampalit ka. Sinasabing ang awit ay lengguwahe ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan kasi ng pag-awit ay naipapahayag natin ang ating mga saloobin at emosyon. Gaano ba kahalaga ang pag-awit sa gawain ng ating Ah, Panginoon? Malaki ang role ng pag-awit sa gawain ng Panginoon kasi ang pag-awit ay uri ng pagpupuri sa ating Panginoon. And ito ay ministry para sa amin. Kumbaga, isa siya sa nagiging ministry sa church. Kuti-kutika, umubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbila. Kasi before, isa po sa panalangin ko is makabahagi or makasama sa isang choir or singing group dito sa church bilang maging isang ministry ko po. Mga awiting naghahangad na maipaabot sa mga nakikinig ang mensahe ng awiting nakakapagluwalhati sa Panginoon. Tandaan niyo yung formation niyo, ha? Tandaan niyo yung formation niyo. Madalas silang makikita na umaawit sa mga entablado. Bawat liriko na kanilang binibigkas ay malinaw na naipararating sa mga nakakapakinig ang mensahe nito. May ko-consider na kayong professional choir? Pero gaano pa rin kahalaga ang pagpa-practice? Hindi ko kino-consider as professional. Kasi parang masasabi natin pinaubra lang. Yan. Napakahalaga ng pagpa-practice sa amin. Kahit magagaling na kumanta? Or Actually, marunong kumanta? hindi nagsimula sa amin hindi agad magagaling. Kasi may prinsipyo ako na sige, basta available ka, sumali ka sa choir, Yes. pagagalingin ka ng Panginoon someday. Kasi patotoo ko, sa sarili ko, nag-start ako talaga na, nabigyan lang ako ng pagkakataon, hindi talaga ako magaling kumanta. Ang daming mga galing. Pero siguro, kinabagan tayo ng Panginoon, eventually, natuto tayong kumanta. Yes. At dahil din sa pagpa-practice, Yes, opo. nade-develop yung boses. Sobrang higpit ng practice namin. Ultimo vocalization, hindi pwedeng sige, dapat kantahin niya yan, ganyan. Medyo strict ako sa kanila pagdating doon. First day of practice is tonohan. Then second day of practice is yung nuances, yung dynamics. Tapos pangatlo siguro kung hindi mahirap yung songs, mastery. Ako po si Sister Ingrid Flores. Ang aming po pinapractice ngayon ay para sa Christmas lighting ng Marikina Special District. Yes, at bilang kabahagi po ng Zion Chamber Singers, kami po ay nagsasama-sama. Matagal na po kami nagsasama-sama. Simula na kami po ay mga kabataan pa upang maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit.
Ang pinakamahirap po na voice part para sa akin, since dalawa po ang voice part na ginaganapan ko, alto or soprano, depende po kasi yan sa kanta na aming gagawin. May time po na soprano, super taas po talaga, lalo na po ang soprano 1. And sa alto naman po, medyo mahirap din po ang pagkuha ng bawat tono. So bilang choir, bago kami umawit ay kailangan namin mag-vocalize at actually ginagawa namin ito upang maging prepared ang aming mga boses physically at musically upang maging maayos ang aming pagkanta, maging malinis, maging smooth at mas blend yung aming pag-awit. Lalo na sa ganitong klaseng event sa Christmas light. Bawat isa sa kanila ay masaya. Kahit pa sila ay pagod dahil karamihan sa kanila ay galing pa sa mga trabaho o mga personal na tungkulin. Ano yung kadalasang struggles ninyo pagdating sa dedikasyon sa ating pagsali sa choir? Struggles ko po as a student. Yes. Medyo nahihirapan din po since after class, tas dediretso po agad sa practice, ganun. Halos di na po ako umuwi since nagsistay na lang din po ako dito. So, mahirap din po since may mga school activities din po na, tas may practice pa po. Yeah. It's like, So, ang pasok mo sa school ay anong oras? 8 or 7 po Hanggang? hanggang 4 p.m. 4. And then yung time ng practice? Ano po, minsan po may hapon, tas may pero mostly po gabi. Pero nagsistay na din po ako dito since malayo po yung bahay ko. Speaking of malayo, saan ka na, gaano kalayo, ilang oras ang biyahe mo going here sa Marikina Special District to practice? 1 hour din po halos since mahirap Matagal. din po sumakay galing dun po sa place ko. Since college nga po and maaga po ang pasok ko. Sa hapon po is nakakauwi naman po ako, pero since gaya nga po na sinabi ni Sister Bea is may mga school activities po and kinabukasan minsan is may exams po and quizzes is minsan ay ginagawa ko na lang po habang hindi pa po nag-start yung practice is dinadala ko na lang po dito sa chapel before practice and dito ko na po ginagawa and minsan nagre-review na rin po dito para at least ma-retain po sa mind ko yung mga kailangan ko po na gawin para po sa araw ng bukas. I think pag December po talaga is final seasons talaga namin. And ngayon nga po, nakatapos lang ng defense namin, biyaya pasado. Pero nung nakaraan na 23 and 24, those were the times din po na ang daming requirements. And yung requirements pa po namin nun are output-based as an art student. And syempre, pag mga gantong gawain na pagdating ng December, the usual na gagawin lang din na sige, tapusin na natin to by November para pagdating ng December, ano na lang, mga iba't ibang quizzes na lang, test na lang, paper-based na mga and then focus na sa pagkaraling. Hindi na masyadong, pag December kasi alam ng mga classmate ko, hindi na ako masyadong nakakasama. Kasi diretso talagang chapel kasi maaga call time or may practice and babiyahe pa. After po mismo ng school, ay didiretso na po agad sa practice since maaga nga po yung call time. So parang pinagsasabay-sabay ko na po yung, since December nga po, meron po kaming competition, meron po kaming deadlines po. Yung time na rin po yun, parang hindi na rin po kasi talaga alam ko ano po yung uunahin. Pero by the grace of God po, nakakaabot naman po sa practice po. Sa akin bilang nag-work, bali pag after ko sa work, diretso talaga ako sa church para sa practice or kung may contacts kami, diretso po sa pupuntahan. And then kung kinakailangan din po na maaga yung call time, maaga yung alis, magpapaalam po ako sa work na mag-undertime po ako or absent po ako kasi may ganito pong gagawin. So, lahat ng pwedeng maging sakripisyo po, ginagawa po. Kadalasan ng na-experience ko at na-experience or nakikita ko sa mga ibang kasama ko, yung, alam niyo yung sabaw na,
minsan pag nagpa-practice. Kasi syempre galing sa work, tapos hindi natin alam yung kanya-kanyang stress niyan sa work nila. Pwedeng napagalitan ng boss, pwedeng may hindi na ipasa, nahuli sa deadline. Tapos magpa-practice kasi nga, mostly naman po dedicated talaga na mag-practice. So yun, madalas struggle na. Ito ko sabaw-sabaw na talaga kami minsan. Kaya kagaya nung sinabi ni Brother Jet, minsan ang hirap talaga mag-aral ng tono. Pero yun nga, biyaya ng Panginoon na hindi siya halata pag pine-perform. Yes, kasi sa tono, kailangan hindi lang dapat yung boses, kailangan yung memorization din Yes po. ninyo. And ayun nga po, sa choral singing kasi may ibang technique kasi ng pagkanta dyan. Hindi siya kagaya nung pag nag-solo ka, kumanta ka ng way mo. Pinipilit namin magkakatunog kaming lahat eh. Meron kaming ini-aim. So yun nga, minsan ang struggle ko, ako sa sarili ko rin, is yung minsan sabaw na sabaw ka na sa buong araw na Kasi nga dami na pagod. ginawa. Maituturing sila na isa sa mga pinakamagagaling na choir group hindi lamang sa loob ng iglesia. Dahil hindi lamang sila madalas na umaawit sa malalaking gawain, madalas din silang naiimbitahan sa iba't ibang mga events at iba't ibang TV shows sa malalaking TV network para mag-perform. Expressing the faith we're confessing to bring you a Christmas blessing for a happy new year. May God's love surround us, His love within you, His mercy. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig na daring. Tapos nakakapag-perform na rin kayo sa mga networks for Christmas songs or even choir. Sa biyaya po ng Panginoon. Nabigyan po tayo ng pagkakataon ng nakaraan na maka-awit din sa unang minute. Yes. Yeah. Sa GMA po. And then, ito rin po patuloy po tayong kinakahabagan ng Panginoon na makabahagi sa oras ng katotohanan. That's right. Amen. With our very own apostle. Mm-mm. So, ayun po, para po sa amin malaking karangalan na kami po ay talagang hinahandpick ng apostle na gusto na po kami makasama, makabahagi doon sa mga SOP or special number sa oras ng katotohanan. Para po sa amin, talagang nakakatibay po siya sa amin. Isa din ang New Anthem Choir sa may tuturing na magagaling na choir group sa loob ng iglesia. Sa kanilang husay at galing sa pag-awit ay madalas silang sumasali sa mga singing competition, lalo na ting panahon ng Disyembre. Nag-uumapaw na talento ang ipinamalas ng iba't ibang grupo sa Tinig ng Pasko Choral Competition. 12 choral groups ang nakilahok sa ikatlo at huling leg nito ngayong taon sa Quezon City kahapon. Nasungkit ng grupong New Anthem ang unang parangal na sinundan ng FEU Choral at Carmona Singing Ambassadors. Nakita namin na makakatulong to para sa Christmas mission po. And then so, nangyari is sinabi po namin sa mga pastor na meron po kaming gustong salihan. Then biyaya po pinayagan kami hanggang sa nagkaroon kami ng preparation. So, biyaya po, nakakapasok po kami. May semifinals po kasi, then grand finals. So, yung first ever competition po namin, the year 2023, yung napanalunan po namin is parang 50. Parang 50,000 po. Tapos iba pa po yung sa yung finals yes po, po grand na finals grand po finals namin, po talaga. Third place. I think around parang 150. 150,000 po. Kakatapos lamang po ng performance ng ating new anthem, ang Zion Chamber Singers. At taon-taon po mapapanood at makikita natin ang napakaganda nilang performance sa every Christmas lighting ceremony dito sa Marikina Special District.
siguro kahit nakakapagod, iba pa rin yung feeling na nakakita mo na pakiramdam ng tao po gumagaan. Parang na-enlighten din po sila kasi I believe na even through song, we can inspire people po. Pwede tayong maging kaaganan ng loob nila, whatever it is, kasi hindi naman po lahat ng Pasko masaya. Pero in a way po sa mga pag-aawit natin, gumagaan po yung pakiramdam nila. At the same time, nare-remind sila kung ano ba yung totoong diwa ng Pasko. Ang mga awitin ay may malaking bahagi na ginagampanan sa ating mga buhay. Hindi lamang sa masasayang okasyon kagaya ng Pasko, kundi sa araw-araw nating buhay. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng koneksyon at malapit na kaugnayan ng isang mananampalataya sa Diyos. Umubuo ng pagkakaisa gaya ng layunin ng Kapaskuhan na tayo ay pag-isahin sa pag-ibig ng Diyos at sa layunin ng Kanyang pagliligtas. Sa pamamagitan ng himno ng papuri sa Diyos ay nabubulay natin ang kagandahan at kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ako po si Sister Charlene Deslate at ito po ang Exploits of Faith. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.